Ang magandang araw po muli mga kababayan, at ako po ay muling bumabati sa mga kapatid sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kababayan, mga kapatid, sana po ay bago ko po iparinig sa inyo itong ating tatalakayin dito po sa isang katotohanan na nangyayari dito sa ating bansa, ay huwag niyo pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa ating munting programa. At ito po, mula po kay Sa Iyong Araw, pakinggan po natin kung totoo ba itong nangyayari na ito. Napahiya kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagsimula lang sa ilang mga komento sa social media pero nauwi sa matinding kahihiyan. President Marcos Jr. bluntly rejects calls for his resignation. He spoke to reporters in Kuala Lumpur at the close of the ASEAN Summit. Ba't gagawin yun? At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. Ano itong nangyari ito? Parang eksena sa pelikula. May matandang karakter na dati bida, biglang bumanat sa bagong pangunahing tauhan. Isang pahayag lang ang binitawan at doon na tila gumuho ang imahe niya. Yun ang problema. Hindi mo tinatakasan pero hindi mo naman binibigyan ng solusyon. Sabi ni Sal Panelo, ang dating tagapagsalita ni dating Pangulong Duterte. Pero hindi lang yun ang buong kwento. Isang akusasyon na bumaliktad. Ang layunin, siraan si Pangulong Bongbong Marcos. Ang epekto, kabaliktaran. Dahil habang ang ilang media outlets tila pumapalakpak, pero mas marami ang netizens na nagising at umalma. At hindi lang simpleng banat ang isinagot ng taong bayan. Halika, atin tignan ang mga komento dito. Basahin natin ito. At ito pa. At ito pa. At ilan pa sa mga komento ay ito. Basahin mo, kaibigan. Sabi kasi ng dating spokesperson na si Sal Panelo, yun ang problema, hindi mo nga tinatakasan pero hindi mo naman binibigyan ng solusyon. Kaya siya pinagre-resign kasi nga hindi niya magawa ang trabaho niya. Ika pa ni Sal Panelo. Pero ayon sa unofficial PBBM News, ipinakita dito ang ilan sa mga nagawa na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Isa na dito ang Region 1 Medical Center Cancer Institute. Gayon din ang ilang mga proyekto sa Pangasinan, ang malaking infrastructure tulad ng pabahay ng mga 4Ps. Gayon din ang pagdidistribute ng land ownership titles, support services sa Negros Occidental at sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Isama mo pa dito na kung saan ang Pilipinas ay in-overtake ang Malaysia, Vietnam para maging Southeast Asia's fastest growing economy. Ayon pa dito ang mga tinupad na pangako ni Pangulong Bongbong Marcos mula pa sa ama ay tinutupad na sa pamamahagi ng mga land titles sa ating mga mamayang magsasaka. Ang pagpapagawa ng malalaking proyekto tulad ng Cayetano Dam, gayon din ang pinakamahabang bridge hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Mga batas na ipinasa. At sabi dito, the Philippines is projected to be the second fastest growing economy in Southeast Asia this year and in 2025, ika pa ng Business World. Ang pagbaba ng presyo ng gasolina at diesel. Gayon din ang pagbabayad ng foreign debt ng halos kalahati to $799 million at ang pagbabayad ng record-breaking na 2 trillion pesos na utang last year at ngayong 2025. Ito na ang mga achievements ng ating Pangulo
Marilao Skyway Bulacan, Bukidnon International Airport, water pumping stations, farmer to receive more cash assistance, debt-free land titles in May 2025, farmers debt-free to be continue as of April 2025, lab for all as of April 2025, build better more infrastructure projects to open starting 2026, 20 pesos per kilo of rice NFA na walang bukbuk at marami pang iba na talaga namang matatabunan ng proyekto ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Isama pa dito ang pagbagsak ng crime rate, gayon din ang paghuli sa napakaraming drug lord at tahimik na drug war na nakakonfiscate ng napakalaking halaga ng drugs kumpara sa panahon ni FPRRD at napakarami pang iba. Kaya nga naman, ang mga netizens ay pinagtatanggol si Pangulong Bongbong Marcos sa komento ni Panelo. Sabi dito, si PBBM nga kahit may sakit nagtatrabaho, tapos sasabihin mong wala siyang ginagawa. Ouch, that's the kind of slap that echoes through social media walls. Ang leksyon, pag mahina ang argumento, huwag maingay, hindi mo kailangang maging Marcos loyalist para makita kung sino ang consistent sa trabaho. Sal Panelo thought he could spark a fire, but instead of burning, PBBM netizens turned the heat on him. And here's the most iconic part. Ang linyang hindi mo nga tinatakasan pero hindi mo binibigyan ng solusyon, mas bumagay sa kung kaninong administrasyon siya nanggaling. Sa politika, hindi sapat ang pagsigaw, hindi mo ginagawa ang trabaho mo. Kailangan may kredibilidad ka rin magmuna. Pero when you throw stones while living in a glass house, expect shards to fly back at you. At sa pagkakataong ito, si Sal Panelo ang literal na napahiya sa taong bayan. Hindi dahil sa ingay niya, kundi sa katahimikan ng netizens na biglang sumabog sa katotohanan at ang paglalantad ng tunay na ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan po mga kababayan, yung atin pong narinig mula dito po kay sa iyong araw. Talaga naman po totoo yung kanyang sinasabi, yung kanyang ipinakita rito na talagang ang dami pong proyekto at talagang nagagawa na ipatutupad ng ating gobyerno. Bahala na po kayo kung ano po inyong may comment dito po sa ating comment section. Mag-comment po kayo mga kababayan. At muli po, salamat sa inyo pong pakikinig. At muli, gaya ng aking sinasabi, sa araw-araw po na lumilipas sa ating paggawa, sa ating buhay, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Bye-bye po.